Sa nakaraan nating video, paglabas ni Ming mula sa kanyang spiritual sea, patuloy siyang sinisigawan ng dalawang disciple na nagbabanta na bibigyan siya ng leksyon matapos ang kanilang mission. Ngunit natigilan sila nang makita ang tatlong individual na humarang sa kanilang daraanan, kabilang sina Huang at Chenzu, ang dalawang hukom ng Red Sun Sect, kasama ang isang hindi pa nakikilalang kasamahan. Mula kay Beng-ing, nakumpirma ni Ming na sila ay mga disciple ng Red Sun Sect na nagtatangkang hindi lamang nakawin ang kanilang kargamento kundi tapusin rin ang kanyang buhay bilang paghihiganti. Samantala, ang mga kasamahan ni Ming ay nagpakita ng pagtataka kung paano naglakas loob ang tatlo na harangin ang kanilang landas sa kabila ng pagkakaroon ng mga inner disciple ng Red Sun Sect bilang mga guard ng kargamento. Sa gitna ng tensyon, isang armadong bantay ang humakbang pasulong, hawak ang kanyang espada. Matagal na niyang ginagampanan ng tungkulin bilang isang tagapagbantay, ngunit ngayon lamang siya nakatagpo ng ganitong uri ng banta. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, mabilis niyang hinugot ang kanyang espada, subalit bago pa man siya makakilos, isang mabilis at walang awang pag-atake mula kay Huang ang agad na tumapos sa kanyang buhay. Isang hiwa sa kanyang lalamunan ang nagpatahimik sa kanya at kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang katawan. Ang biglaang pagkamatay ng bantay ay nagdulot ng matinding pangamba sa dalawang disciple. Ang kanilang dating tiwala ay napalitan ng takot nang mapagtanto nilang ang kanilang escort na isang 9th grade warrior ay napaslang ng walang kahirap-hirap. Kung kaya nilang gawin yun sa kanya, walang duda na kaya rin nilang gawin ito sa iba. Ang lakas ng tatlo ay hindi maaaring maliitin. Sa kabila ng sitwasyon, hindi nag-atubili si Huang at nagbigay ng utos sa kanyang mga kasamahan na tapusin na ang kanilang target. Sa kanilang paglapit, naging malinaw na si Ming ang tunay nilang target, habang ang dalawa pang disciple ay iniwan si Ming sa kanilang likuran. Sa harap ng ganitong pangyayari, hindi na nagdalawang isip ang dalawang disciple at mabilis na tumakas. Habang patuloy sa pagtakbo ang dalawang disciple, isa sa kanila ang biglang huminto dahilan upang mapatingin ang kanyang kasama at magtanong kung bakit siya huminto ng biglaan. Itinuro nito ang likuran at sinabing tingnan niya. Nang lingunin nila ang kanilang pinanggalingan, bumulaga sa kanila ang walang buhay na katawan ng tatlong mandirigmang kanina lang ay nagtatangkang paslangin si Ming. Hindi sila makapaniwala, ang tatlong iyon ay nasa itaas ng grade 6 sa kanilang warrior level, ngunit nagawa pa rin ni Ming na tapusin silang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Sa harap ng hindi kapani-paniwalang tagpo, hindi naiwasan ng dalawa ang manginig. Waring hindi tao si Ming, isa siyang halimaw sa anyong mandirigma. Sa gitna ng kanilang pagkagimbal, lumapit sa kanila si Ming at sinabing hindi na nila kailangang tumakas. Ipinunto niya na ang kanilang pakay ang paghingi ng tulong para sa kanya, ngunit hindi na niya kailangan ng tulong, casual niyang iniutos na bumalik sila. Agad silang napaluhod sa harapan niya, puno ng pagmamakaawa. Nagpahayag sila ng pagsisisi sa kanilang mga naunang ginawa, ang kanilang panlalait, ang kanilang pagsigaw sa kanya at ang kanilang kawalan ng paggalang. Sinabi nilang hindi nila alam na siya ay may ganoong kalakas na kakayahan. Ngayon nagmamakaawa silang huwag silang iwan at ipinaliwanag na hindi na nila muling pagtatangkaang lumayo sa kanya. Sa harap ng kanilang pagsusumamo, kalmadong sinabi ni Ming na bumangon silang dalawa. Wala siyang anumang pagsisisi sa pagpaslang sa sinuman, ang mahalaga sa kanya ay matapos ang kanilang misyon. Sa sandaling yun, nagsalita si Beng-ing at ipinaalala kay Ming na kilalang malapit siya sa chief ng Red Sun Sect. Gayunpaman, kahit nabatid ito ng marami, naglakas loob pa rin ang mga mandirigmang iyon na atakihin siya. Sinabi niyang marahil ay dapat silang inusisa bago pinaslang sapagkat maaaring may mahalagang impormasyon silang dala. Ngunit tiyak ang sagot ni Ming, sa buong Red Sun Sect alam niyang iisa lamang ang tunay na lumalaban sa chief at iyon ay si Guangsun. Kung mayroon mang magpapadala ng mga taong ito upang atakihin siya, wala nang iba pang maaaring gumawa nito kundi siya. Kaya't para kay Ming, hindi na kailangan pa ang interogasyon, alam na niya ang sagot bago pa man magsimula ang pagtatanong. Idinagdag pa niyang bagaman mayroon siyang matagal ng alitan kay Huang, hindi niya ito masyadong binibigyang pansin. Para sa kanya, si Huang ay isa lamang payaso na walang tunay na lakas. Napansin ni Beng-ing ang pagbabago kay Ming, ayon sa kanya hindi ito ang Ming na dating natatakot sa harap ng kalaban. Ngayon siya ay tila kalmado at hindi na naaapektuhan ng takot. Tumango si Ming at inaming nagbago nga siya. Ipinaliwanag niyang isa na siyang tunay na mandirigma at bilang mandirigma dapat siyang kumilos ng naaayon. Tumindig siya ng may kumpiyansa at idineklarang nalampasan na niya ang maraming pagsubok. Nakatakas siya mula sa Magical River area, nakipaglaban sa isang Golden Air, hinarap ang mga mandirigma ng Sword Sect at tiniis ang atake ng isang Demon God. Ipinagmalaki niyang siya ay nakaligtas sa lahat ng iyon. Gayunman malamig ang naging sagot ni Beng-ing. Ipinaliwanag niya na bagaman ipinagmamalaki ni Ming na tiniis niya ang isang atake ng Demon God, sa katotohanan yun ay isa lamang bahagyang bahagi ng kabuuang lakas nito. Ngunit kung sa halip na 1% ay 5% ng kanyang lakas ang ginamit, walang duda na walang maiiwang bahagi sa katawan ni Ming dahil agad siyang maglalaho.
Sa narinig agad na nagbago ang ekspresyon ni Ming, ang tiwala sa sarili na kanina'y kanyang ipinakita ay tila nawala at pabiro niyang sinabi na nasira ni Beiming ang kanyang buong kumpiyansa. Si Ming ay pumunta sa kabiserang lungsod upang ihatid ang kargamento para sa kanyang misyon. Matapos niyang maihatid ang kargamento nakatanggap siya ng contribution points. Sinabi niya kay Beiming na mayroon lamang siyang 300 points, kahit mahirap ang mission kakaunti lang ang natanggap niyang points. Pakiramdam niya ay isang maliit na barya lang ang natanggap niya bilang kapalit ng kanyang pinaghirapan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Beiming na pumunta sila sa Treasure Pavilion. Pumunta siya sa Treasure Pavilion ng kabiserang lungsod at tinanggal ang kanyang space locker. Sinabi niya sa shopkeeper sa harapan niya na naroon siya upang ipagpalit ang lahat ng kanyang dala at nais niyang makuha ang halaga nito sa martial coins. Sinuri siya ng shopkeeper at iniisip kung sino siya, sa kanyang pananamit mukha lang siyang isang ordinaryong tao hindi mayaman. Ngunit sa paraan ng kanyang pananalita may disiplina at mataas ang kumpiyansa sa sarili. Malinaw na hindi siya isang pangkaraniwang tao at posibleng marami siyang dalang mahahalagang bagay. Kinuha ng shopkeeper ang kanyang space locker at sinuri ito. Agad niyang napansin ang amoy ng dugo palatandaan na maraming napatay si Ming at kinuha ang kanilang mga kayamanan. Ngunit nang binuksan niya ito hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Sa loob ng space locker may maraming gravity fruits at bukod pa roon may divine nectar, ang parehong tubig kung saan nanatili ang prinsesa at Ming. Labis siyang nagulat sa kanyang nakita at dali-daling tinawag si Miss Fang Fang. Pinapunta niya ito upang asikasuhin si Ming at dalhin siya sa ika-6 na palapag. Ang Treasure Pavilion ay kilalang lugar na maraming naglalayon makuha ang kayamanan ng iba kaya madalas nilang sinusuri ng mabuti ang kanilang mga kliyente. Pagdating ni Fang Fang ipinakilala niya ang sarili at sinabing siya ang magsisilbing tagapag-asikaso ni Ming. Iniimbitahan niya itong sumama sa kanya upang dalhin siya sa ika-6 na palapag. Ipinaliwanag ni Fang Fang na may 9 na palapag ang Treasure Pavilion at tumataas ang presyo ng mga bagay sa bawat palapag. Tanging mga Grandmaster at ilan pang Dominator-level Masters lamang ang may kakayahang makarating sa mas mataas na palapag. Ngunit kahit ang ika-6 na palapag ay napakamahal na, dahil VIP customer si Ming doon siya dinala. Habang naglalakad sinasadya ni Fang Fang na lumapit ng husto kay Ming. Sinabi niya na nasa warrior state pa lang ito ngunit tila nagmula siya sa isang marangal o makapangyarihang pamilya. Marahil ay isang bayani mula sa isang golden family o isang taong nagmula sa isang malaking angkan. Gayunpaman hindi interesado si Ming sa kanyang mga sinasabi. Direktang sinabi niya na naroon siya upang ipagpalit ang kanyang mga bagay para sa martial coins hindi upang makipag-usap tungkol sa kanyang pinagmulan. Hiniling niyang suriin na lang ang kanyang ring at ibigay ang nararapat na halaga. Ngunit kahit ganoon patuloy si Fang Fang sa kanyang pag-uudyok sinasabing sa ika-6 na palapag maraming mahahalagang kagamitan na dapat niyang bilhin. Habang nag-iisip si Fang Fang napansin niya kung gaano kadali hawakan si Ming habang nakadikit siya rito. Ngayon na alam niyang may malaking halaga ito iniisip niyang tiyak na gagastos ito ng malaki sa Treasure Pavilion. Sinubukan niyang suriin kung may suot na defensive equipment si Ming sa pamamagitan ng bahagyang pagdikit sa katawan nito at napagtanto niyang wala itong anumang proteksyon. Dahil dito naisip niyang kumbinsihin si Ming na bumili ng mga gamit na pangdepensa. Samantala sinabi ni Beiming kay Ming na patuloy na dinidikit ni Fang Fang ang sarili nito upang matiyak kung may suot siyang anumang kagamitan sa ilalim ng kanyang kasuotan. Sa tingin niya malamang ay sasabihin nito kay Ming na bumili ng protective equipment sa lalong madaling panahon. Tumugon naman si Ming na wala siyang problema roon dahil balak naman talaga niyang bumili ng ilang gamit. Dahil wala siyang anumang protective equipment talagang kailangan niyang kumuha ng ilan para sa kanyang sarili. Matapos ang 2 oras natapos ni Ming ang kanyang pamimili. Ngayon suot na niya ang isang matibay na armor sa kanyang katawan at marami rin siyang ibang gamit na nabili. Napangiti si Fang Fang at sinabi sa kanya na mukhang napakagwapo niya sa kanyang bagong kasuotan na animoy isang Dominator Master. Dagdag pa niya sa dami ng kanyang suot na kagamitan para siyang isang lumalakad na treasure house, walang Grandmaster ang basta-basta makakaatake sa kanya ngayon. Ngunit nag-alala si Ming, alam niyang sa sandaling makita ng iba ang kanyang kasuotan agad nilang malalaman na mayaman siya at maraming maaaring magtangkang magnakaw ng kanyang mga kagamitan. Sinabi niya kay Fang Fang na hindi siya maaaring lumabas ng suot ang lahat ng kanyang protective equipment. Sagot naman ni Fang Fang na hindi niya kailangang mag-alala, mayroon siyang isang espesyal na talisman na tinatawag na costume-changing talisman. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan nito maaari niyang palitan ang kanyang kasuotan anumang oras. Kailangan lamang niyang i-activate ito at automatikong lilito ang kanyang protective equipment sa kanyang katawan. Ang kanyang normal na kasuotan naman ay maaaring itago sa kanyang space locker.
Dagdag pa ni Fang Fang sa kabila ng paggastos ni Ming ng 77,000 martial coins sa Treasure Pavilion, ibibigay niya ang talisman na ito ng libre bilang bahagi ng kanilang serbisyo. Tinanggap ni Ming ang talisman at tinanong kung maaari rin siyang bigyan ng ilang normal na damit ng libre. Habang iniisip niya ito, napagtanto niyang dapat dalhin din niya si Lanzo sa lugar na ito upang makabili ng ilang kasuotan para rito. Pagkatapos kunin ang mga bagong kasuotan, lumabas siya mula sa Treasure Pavilion at nagsimulang maglakad sa isang eskinita. Habang naglalakad, ramdam ni Ming ang bigat sa kanyang isipan. Sinabi niya kay Beng Ying na tila hindi nananatili ang pera sa kanyang mga kamay. Pinaghirapan niyang kitain ang lahat ng iyon, ngunit sa loob lamang ng isang araw naubos niya ang lahat. Tumugon naman si Beng Ying, sinasabing normal lamang ito para sa isang warrior level master. Malaki ang nagagastos ng isang mandirigma hindi lamang sa kanilang pag-unlad kundi pati na rin sa kanilang mga kagamitan. Gayunpaman, kahit na ganito ang sitwasyon, ang yaman ni Ming ay higit pa sa anumang elder ng Red Sun Sect. Sa katunayan, maaaring mas mababa lamang ng bahagya ang kanyang kayamanan kumpara sa pinuno ng sect. Napangiti si Ming sa sinabi ni Beng Ying, ngunit hindi niya maikukumpara ang sarili sa chief ng Red Sun Sect. Malamang ang chief ay may mas malaking yaman gaya ng nararapat para sa isang pinuno ng isang makapangyarihang sect. Habang naglalakad si Ming, nakatuon ang kanyang paningin sa unahan. Mula sa malayo, isang kabayo ang papalapit ng mabilis at isang batang lalaki ang nakasakay rito. Siya ang parehong crown prince na nagngangalang Hao Yan. Habang papalapit ito kay Ming, bigla na lamang itong nawala ng balanse at nagsimulang mahulog mula sa kanyang kabayo. Agad gumamit si Ming ng flash step upang makagalaw ng mabilis, lumapit siya sa bata at sinalo ito bago ito tuluyang bumagsak. Tinitigan ni Ming ang batang prinsipe at napansin niyang labis itong pagod. Mukhang nawala na ito ng malay at tila nasa estado ng coma. Ang dugo sa kanyang kasuotan ay kapansin-pansin, ngunit sa pagtingin ni Ming naisip niyang hindi iyon galing sa bata, malamang na mula iyon sa iba. Sa likuran, ilang mga tao rin ang dumarating sakay ng kanilang mga kabayo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Hao Yan at sa kanilang ekspresyon malinaw na hindi sila basta mga ordinaryong sundalo. Isa sa kanila ang nagsalita at binalaan si Ming. Sinabi nitong kung ayaw niyang masangkot sa gulo, dapat niyang iwanan ang bata at lumayo. Kung hindi, papatayin din siya kasama nito. Habang nakikinig si Ming sa kanilang mga salita, nagsimula siyang mag-isip. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng batang ito? Bakit siya hinahabol ng mga Royal Guards? Gusto ba talaga nilang patayin siya? Sa kabila ng lahat, alam lamang ni Ming nakakasagip niya lang sa bata at hindi niya basta-basta hahayaang mapahamak ito. Kasabay nito, mula sa Merit Steel sa loob ng kanyang isipan, isang tinig ang kanyang narinig. Ipinabatid nito na ang batang ito ay ang Crown Prince ng Yan State at kinakailangan niyang iligtas ito. Kapag nagawa niya ito, makakatanggap siya ng malaking gantimpala, 100,000 merit points na maaaring ipagpalit sa 100,000 martial coins. Labis siyang nagulat sa narinig. Hindi niya inakalang ang batang iniligtas niya ay may ganitong kataas na katayuan. Napaisip siya kung talaga bang makakatanggap siya ng ganoong karaming merit points sa sandaling matapos ang misyong ito. Samantala, inihanda naman ng mga Royal Guards ang kanilang mga sandata. Itinuturing nilang kalaban si Ming dahil hindi niya iniwan ang prinsipe, nagdesisyon silang patayin na rin siya. Sa isang iglap, sabay-sabay silang sumugod upang atakihin si Ming gamit ang kanilang mga armas. Ngunit sa sandaling tumama ang kanilang mga sandata, tanging anino lamang ang kanilang tinamaan. Sa pamamagitan ng illusionary step, tuluyan ang naglaho si Ming sa kanilang paningin. Labis silang nagulat at hindi makapaniwala, ang kanilang inatake ay isa lamang ilusyon, hindi nila matukoy kung saan na ito nagpunta. Sa sumunod na eksena, nasa isang silid ng hotel si Ming. Dinala niya ang batang prinsipe roon at maingat itong inihiga sa kama. Samantala siya naman ay naupo at nagsimulang mag-cultivate upang muling mapanumbalik ang kanyang lakas. Habang ginagawa ito, muli nagsalita si Beng Ying na nagpaliwanag na ang merit points ay may katumbas na halaga ng martial coins at maaaring ipagpalit sa alinmang sangay ng Haotian Sect. Bagaman tila isang magandang gantimpala ang naghihintay sa kanya, alam ni Ming na ang pagsagip sa batang ito ay nangangahulugan ng pagkakasangkot sa alitan ng isang royal family. Malinaw na maaaring dumami ang kanyang mga kaaway dahil dito. Gayunpaman, hindi siya nagdalawang isip sa kanyang naging desisyon. Hindi mahalaga kung prinsipe man ang batang iniligtas niya o kung may gantimpala siyang matatanggap. Para sa kanya, ang kabutihan ay dapat gawin ng walang hinihintay na kapalit. Kahit wala ang 100,000 merit points o kahit hindi ito isang mahalagang tao, ililigtas pa rin niya ito. Simula nang tahakin niya ang daan ng cultivation, alam niyang hindi niya maaaring baluktutin ang kanyang moralidad kung hindi makakaapekto ito sa kanyang landas ng cultivation. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagkamalay ang batang prinsipe, dahan-dahan itong bumangon at naupo sa kama.
Bagaman galing ito sa isang mapanganib na sitwasyon, hindi ito nagpakita ng takot, sa halip kalmado nitong pinagmasdan si Ming. Napansin naman ni Ming ang kakaibang aura ng bata, isang tunay na prinsipe na hindi basta-basta natitinag ng kahit anong panganib. Sa kabila ng kanyang kaligtasan, agad niyang napagtanto ang sitwasyon. Alam niyang hindi dapat siya nailigtas, sa halip ngayon ay pati si Ming ay nadamay na rin sa kaguluhan. Mula sa sandaling iniligtas siya, siguradong pati si Ming ay magiging target na rin ng royal family. Sinabi ni Ming sa bata na wala siyang anumang kakaibang kapangyarihan o kakayahan, ngunit mayroon siyang matinding tapang. Nais niyang malaman kung sino ang mga taong humahabol dito at ano ang dahilan ng kanilang paghabol. Sinabi niyang handa siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang Hao Yan, 5 taong gulang at ang Crown Prince ng Yan State. Ipinaliwanag niya sa pinakasimpleng paraan na sa 3 anak ng hari siya ang bunso. Ayon sa nakasanayang alituntunin, ang kanyang pangatlong nakatatandang kapatid ang dapat na maging hari at Crown Prince. Ngunit nagdesisyon ang kanyang ama na italaga siya sa posisyon sa halip na ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Ayon sa hari, si Hao Yan ay may pambihirang talento dahil ang kanyang katawan ay isang spiritual avatar. Naniniwala ito na sa hinaharap magtatamo siya ng malalaking tagumpay at ang kanyang cultivation ay haantong sa mataas na antas. Dahil dito pinilit siyang tanggapin ang posisyon bilang Crown Prince at sa huli sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang ama. Napaisip si Ming at sinabi na ito ay isang napakaganda na bagay. Kung talagang may natatanging avatar si Hao Yan, naniniwala siyang may kakayahan itong maging isang martial arts dominator sa hinaharap. Sa sandaling marating niya ang antas na yun, marami siyang magagawa para sa Yan State bilang hari nito. Ipinaalam din ni Ming na sa kasalukuyan walang martial arts guro sa kanilang estado at iilang tao lamang ang nakarating sa antas ng martial arts dominator. Ngunit bago pa man matapos ni Ming ang kanyang pagsasalita, biglang nagsimulang lumuha si Hao Yan. Sa pagitan ng kanyang pag-iyak, isinalaysay nito na hindi niya kailanman ginusto ang maging Crown Prince. Dahil sa kanyang posisyon, napakarami na niyang nawala. Kung hindi siya ang napiling tagapagmana ng trono, hindi sana nangyari ang lahat ng trahedyang ito. Ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid at maging ang kanyang ama, lahat sila ay pinatay. Sa huli nang wala nang natira sa kanyang pamilya, ang tanging nagligtas sa kanya ay ang personal na bantay ng kanyang ina. Simula nang ipanganak siya, kasama na niya ito at ito lamang ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Nagulantang si Ming sa narinig, hindi niya inaasahan ang ganoong balita. Ang pagkamatay ng hari ng Yan State ay isang malaking pangyayari, ngunit tila walang sinuman ang nakaalam nito. Naramdaman niyang may malaking pagbabagong magaganap sa loob ng estado. Muling lumakas ang pag-iyak ni Hao Yan, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Wala siyang pera, wala siyang pamilya at wala siyang matatakbuhan. Sa huli sinabi ni Ming na kung talagang wala itong matitirahang kamag-anak, hindi nito kailangang mag-alala, handa siyang tulungan ito. Inalok niya si Hao Yan na sumama sa kanya sa Red Sun Sect. May buong pag-asa si Ming na tatanggapin siya ng kanilang chief at magiging isang disciple ng Red Sun Sect. Ngunit habang patuloy na umiiyak si Hao Yan, bigla niyang naalala na may natitira pa siyang kamag-anak. Sinabi niyang ang kanyang ina ay may kapatid na babae at bago pa man ito ikinasal sa kanyang ama, nanirahan muna ito sa Donkey State. Ang asawa ng Marquis ng Donkey State ay ang kanyang tiyahin. Mahigpit na hinawakan ni Hao Yan ang kamay ni Ming at nagmakaawang dalhin siya sa Donkey State upang makasama ang kanyang tiyahin. Nangako siyang babaguhin niya ang kanyang sarili dahil sa kabutihang ipinakita ni Ming sa kanya. Matapos marinig ito, napaisip si Ming, kung pupunta siya sa Donkey State kakailanganin niyang tumawid sa borders dahil ang estadong ito ay naiiba sa kanilang Yan State. Isa itong vassal state na nasa ilalim ng Qinglong Dynasty. Bagaman pareho silang vassal state, ang Donkey State ay mas makapangyarihan at may napakaraming likas na yaman. Sa kabila nito, nanatiling malaya ang Yan State at hindi ito nagsisilbi sa sinumang mas mataas na kapangyarihan. Ipinatong ni Ming ang kanyang kamay sa ulo ni Hao Yan at sinabing hindi na ito kailangang umiyak, ipinangako niya na dadalhin niya ito sa kanyang tiyahin sa Donkey State. Samantala sa Red Sun Sect, ipinakita ang isang lihim na silid kung saan nagtungo ang kanilang chief. Sa loob ng silid naroon na ang isang elder na tila naghihintay sa kanya. Sinabi niyang dumating siya upang magreklamo tungkol kay Gongsun. Ayon sa kanya, masyado nang lumalampas sa limitasyon si Gongsun. Ginamit nito ang kanyang elite disciples upang harangan at atakihin ang isang batang may pambihirang talento sa kanilang sect. Marami ang nakakita sa insidenteng ito kaya wala na siyang magagawa upang itago ito. Dahil dito humihingi siya ng tulong sa elder upang malampasan ang sitwasyong ito. Tahimik na pinagmasdan ng elder ang chief bago ito sumagot. Sinabi niyang 3 taon na ang lumipas mula nang huling dumalaw ang chief sa lugar na ito.
Tuwing pumupunta ito palagi itong may dalang hindi magandang balita, tila isang pagbibiro hiniling niya sa chief na sa susunod na pagkakataon magdala naman ito ng mabuting balita. Ngunit ngumiti ang chief at sinabing sa pagkakataong ito mayroon siyang magandang balita. Kamakailan lamang nagbukas ang Magical River Area at 7 tao mula sa kanilang sect ang lumahok dito. 4 sa kanila ang nakabalik ng buhay at isa sa kanila ay isang batang may pambihirang talento. Bahagyang tumango ang elder at tinanong kung ano ang naging resulta ng kanilang pagpasok sa lugar na iyon, ano ang kanilang nakuha mula roon. Ipinaliwanag ng chief na bagaman nasa ika-9 na antas pa lamang ng disciple stage ang batang ito napatunayan na nitong may pambihirang kakayahan siya. Ayon sa nakaligtas mula sa loob ng Magical River Area hinarap ng batang ito ang 4 na Golden Heirs at matagumpay na natalo ang mga ito. Hindi lang yun dahil narating din ng batang ito ang 3 lugar at matapos niyang marating ito mas lalo pa niyang pinatatag ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-cultivate. Bukod pa rito mayroon din siyang Divine Avatar at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pambihirang Divine Martial Arts Technique. Napangiti ang elder matapos marinig ito at sinabing ito ay tunay ng isang magandang balita. Samantala isang malakas na halakhak ang pumuno sa silid habang pinakawalan ng elder ang kanyang lakas. Sinabi niyang matagal na niyang ipinapayo na panatilihin nilang mababa ang kanilang profile ngunit dumating na ang oras upang isulong ang Red Sun Sect. Dahil hawak na nila ngayon ang isang pambihirang talento wala nang dahilan upang magkubli pa. Inutusan niya ang chief na ipahayag sa lahat ng sect na malapit nang tumaas ang kanilang antas. Tumango ang elder at nagpaliwanag na sa loob ng 1.5 taon magaganap ang level promotion ceremony. Dahil kasalukuyang nasa pinakamababang antas ang Red Sun Sect, isang sect na nasa grade 9, ito na ang pagkakataon upang baguhin ang kanilang kapalaran. Nagtanong ang chief kung hanggang anong antas ang maaari nilang maabot sa seremonyang yun. Sumagot ang elder na kung sa loob ng 1.5 taon ay mapatutunayang tunay ngang isang henyo ang batang ito at maging isang ganap na Grandmaster saka ito magiging isang elite disciple ng kanilang sect, sa ganitong sitwasyon posible silang umangat ng direkta sa grade 5. Kung hindi man sila umabot sa grade 5 siguradong makakamit nila ang grade 6. Dagdag pa ng elder dapat nang ipamahagi ang maraming likas na yaman sa kanilang mga pangunahing disciple upang sa hinaharap ay matulungan nila ang Red Sun Sect na marating ang tugatog ng tagumpay. Lubos na natuwa ang chief matapos marinig ito at sinabing agad niyang sisimulan ang mga paghahanda. Pagkalabas mula sa silid nag-isip ang chief, malapit nang malaman ng buong mundo na ang Red Sun Sect ay hindi isang pangkaraniwang sect. Sa loob ng 200 taon na natili sa anino ang kanilang sect tahimik at mababa ang profile. Ngunit dumating na ang oras upang muling bumangon at ipakita sa lahat ang tunay nilang lakas.